Unti-unti na pong lumulutang ang pangalan ni Congressman Saldico na pinagdadalhan di umano ng mga mali-malitang nakolektang tax money natin. Just imagine, every week 3 times na nagdi-deliver ng at least 15 maleta ng basura. Tapos bawat isang maleta ay may laman daw na 48 million pesos. Kaya naman pala kahit na linggo-linggo silang mamili ng luxury cars, pwedeng-pwede talaga. Actually, eroplano at mga helicopter na nga binibili nila. Kaya naman tuloy pati itong Nepo baby na pamangkin niyang si Claudine ko ay naambunan at bumili na rin ng luxury car niya na Mercedes G-Wagon. Nagahalaga lang naman ito ng 22 million pesos. Coincidentally, meron din po niyan si Sara Diskaya. Actually, dalawa pa nga Tapos sabi niya, ito yung paborito nilang ginagamit. Kaya dalawa pa ang binili niya nito. Pero ang nakita lang natin doon sa video ni Julius Babaw ay yung kulay itim lang na mayroong logo ng Mercedes-Benz sa harap. Hindi niya na na-flex yung kulay pula na mayroong logo na letter B sa harapan. Ang ibig sabihin po kasi ng B ay buraot. Joke lang. Ang ibig sabihin po niyan ay Brabus. Itong Brabus po kasi ay isang German high-performance tuning company. Meaning, hindi po basta-basta itong binili niyang Mercedes G-Wagon. Ito po ay customized at siguradong mas mahal. Sabi ko nga po sa inyo dun sa mga previous videos natin, kadiri kay Sara yung mga regular na luxury cars kailangan sa kanya ay yung kakaiba. Yung mga customized, mga rare, at saka yung may mga free na payong o kaya naman champagne glass. Ang ibig sabihin po ng G dyan sa Mercedes G-Wagon ay Geländewagen. German word po yan na ang ibig sabihin ay off-road vehicle. Pero dito po sa Pilipinas, mula nung iniyabang sa atin yan, ni Claudine ko at saka nitong si Sara Diskaya, na iba na po ang ibig sabihin sa akin yung G-Wagon. Para po sa akin, ang ibig sabihin na yan ay Mercedes G-Wagon. Ang lakas po kasing makabago nitong si Sara Diskaya at saka si Claudine ko. Ano kaya iniisip nila? Magfe-flex sila nitong Mercedes G-Wagon tapos hahanga tayo at maiinggit? Personally, kung ako po ang tatanungin nyo, every time na mapapanood ko itong video nila, ay inis ang nararamdaman ko at hindi paghanga. Kasi guys, isa po ako doon sa mga hindi nakukuha ng buo yung sweldo dahil binabawasan po yan ng tax. Tapos yung tax natin, ibinibili lang nila ng mga luxury cars. At iayabang pa nila sa social media. Kaya guys, huwag po nating hayaang mamatay agad ang issue na ito. Pagkwentuhan natin ng pagkwentuhan hanggang sa mayroong maparusahan at makulong. Kaya ngayon guys, ang pagkukwentuhan naman natin kung ano ba meron dito sa Mercedes G-Wagon or G63 at naghalaga ito ng 22 million pesos. Alam nyo guys, ito pong G-Wagon ay noong 1979 pa unang na-introduce. Pero hindi po ito para sa publiko, dinisign po kasi ito para sa military. Sumikat lang po ito sa public nung i-convert po ito ng AMG at ginawang high-performance luxury SUV. Hindi ko lang po alam kung yung nabili nila Sara at ni Claudine ay yung G63 na hybrid na mas malakas ng 20 horsepower. Pero malamang yun ang kinuha nila kasi hindi naman bibili ito ng mga mumurahin lang. Kung ako man, yung merong sako-sakong pera ay yung pinakamahal na bibilin ko. Pero guys, kung sa panglabas na anyo lang ang pag-uusapan, wala naman pong masyadong espesyal dito sa G63. Actually, naahawig lang po ito doon sa 5-door Suzuki Jimny na naipang-off-road din at mas mura pa. Kaya nga lang guys, itong Jimny, naka 1.5 gasoline engine lang na naturally aspirated. Di tulad nitong G63 na naka handcrafted 4.0 liter V8 bi-turbo na kayang magbigay ng hanggang 585 horsepower at 627 Newton meters of torque. So kung tutuusin po yan, para ka nang mayroong tatlong makina ng Jimny doon sa ilalim ng hood ng Mercedes G63. Kaya guys, hindi lang po ito malakas sa mga ahunan at hilahan, ito po ay matulin din. Lalo't meron po itong launch control, kaya pwede nyo rin po itong isabak kahit nasa drag race. Kasi kaya po nitong mag 0 to 100 kph in more or less 4 seconds lang. Pero sinisigurado ko sa inyo, lumalaklak po ito ng gasolina. Wala naman po problema yan kay Claudine at saka kay Sara. Kahit araw-araw silang mag-road trip at magpa-full tank, ay kayang-kaya po yan ng ating taxpayers' money.
Ang isa pa pong niyayabang nitong G63 ay equipped po ito ng high-tech na active suspension system para sa mas dynamic na fast driving at the same time better off-roading capabilities. Independently nag-a-adjust ang bawat suspension niyan depende po sa driving mode na ipoprogram nyo. Nagiging mas rigid po yan kapag liliko kayo sa mga corners. Kaya kahit na matulin kayo at bigla kayong liliko ay very minimal ang body roll. Tapos pagka nasa straight na kayo, mas nagiging soft ang suspension niyan para kahit na bigla kayong malubak, hindi nyo to mararamdaman masyado. Tapos may setting din po yan kung sakali magi-extreme off-roading kayo. Nagiging mas loose at mas may freedom itong suspension. Hindi lang guys sa mabagal na andar ha, kahit matulin pa. Sa ganda nga po ng suspension nito ay pwede mo itong literal na ilaban sa rally. Pero mas nagamit po sana yung active suspension na yan. Kung actual silang pumupunta dun sa mga flood project sites kung saan lubak-lubak para nakita nila mismo yung mga kabahayan na lumulubog every time na bumabaha dahil sa mga palpak, substandard or mga ghost flood control projects. Well anyway guys, alam nyo kahit na walang libreng champagne glass itong Mercedes G63, ang mga gulong naman po nito ay yung tinatawag na champagne wheels, size 20. Na gawa ng AMG. Tapos sa likod po niyang mga champagne wheels, makikita nyo yung kulay pula at naglalakihang mga high performance disc brake. Isa pa pong kakaiba dito sa G63. Di tulad ng mga karaniwang SUV na ang exhaust tips ay nahandun sa likod, ito pong G63 ay mayroong 4 na exhaust tips sa tagiliran, tig-2 both sides. Maporma lang tingnan, pero kung halimbawa ikaw ay sasakay dun sa second row seats nito at umaandar na yung makina, hindi pwedeng hindi mo mararamdaman or maaamoy yung buga ng tambucho sa gilid. Ang tunog po ng tambucho niyan ay nag-iiba rin depende dun sa driving mode na iseset mo. Tapos guys, kapag binuksan mo pintuan nito at pinagmasdan mo yung interior, ay hindi po ito katulad ng ibang mga luxury cars ni Sara Diskaya na napaka-elegante ng loob. Ito po kasing G63 ay rugged high-performance SUV kaya ibinagay lang nila yung design ng interior. Rugged din yung pagkakadesign. Yung infotainment po nito at saka yung heads-up display ay magkaduktong kaya para siyang isang mahabang screen. Maraming mga pindutan doon sa manibela. Daig mo pa nakasakay sa Batmobile o kaya sa kotse ni James Bond. Tapos doon po sa likod ng front seats ay mayroong 2 malaking LED screen na adjustable. Kaya kung halimbawang parang basketball player ka na matangkad, pwede mong i-adjust pataas o kaya naman kung para kang hobbit, ay pwede mo namang i-adjust pababa. Kung ang mga pintuan po ng ibang luxury cars ni Sara Diskaya ay power assisted at madaling ibuka at isara, ibahin nyo po itong Mercedes G63. Ang mga pintuan po nito ay old school, mabibigat. Kaya kahit na keyless entry po ito ay mag-e-effort ka na ito ay buksan at isara. Pero weirdly enough, isa daw po yun sa dahilan kung bakit gustong-gusto ito ng mga fans ng G63. Yung mahirap siyang buksan at isara. Tapos gustong-gusto daw nila yung tunog na ginagawa nito kapag sumasalpak na yung pintuan. Yung mga regular na SUV, ang tailgate po ay di angat or di taas. Yung iba nga ay power tailgate pa. Pero itong G63 ay swing door kasi guys, yung reserbang gulong po nito doon nakakabit sa pinto mismo. Kaya hindi pwedeng di angat. Siyempre mabigat po kasi yung size 20 na gulong nito. Tapos pagbukas nyo po ng tailgate nito, dyan yung makikita na maliit pala yung trunk space nito. Hindi magkakasya yung mali-malitang pera. No wonder na hindi ito ginagamit na pang-deliver doon kay Saldico. Kasi ang ginagamit daw doon ay bulletproof na high ace o kaya naman suburban para mas maraming mailalagay na maleta. Sa totoo lang guys, para sa akin hindi ganun ka-interesting itong Mercedes G63. Lalo't naghahalaga ito ng 22 million pesos. Kasi hindi naman po ganun ka-astig yung itsura nito at styling. Malupit lang talaga sa performance. Okay na okay to kung mahilig ka sa off-roading at kung mahilig ka sa mabibilis na andaran. Pero kahit na kung ako ang may 22 million pesos, hindi ako bibili niyan. Kasi sa ganyang halaga ay pwede ka nang bumili ng 12 Suzuki Jimny 5-door. Na very capable din namang mag-off-road at hindi naman nalalayo ang itsura dyan sa Mercedes G63.
Sadya lang pong mayabang talaga itong sila Sara at Claudine at kailangan pa nilang bumili niyan. Kung sa bagay, ano ba naman yung 22 million pesos? Dating lang naman ang dating sa kanila yan kasi bayad tayo ng bayad ng tax. Pero kung yan 22 million pesos na yan ay nagamit sana sa mas maayos na flood control projects, mas nakatulong sana sila at hindi siguro sila nalagay dyan sa sitwasyon na kahiya-hiya. Kasi guys, aanhin mo ang isang tambak na luxury cars kung lahat naman ng kapwa Pilipino mo ay galit sa iyo. Ngayon nga, mga Pilipino daw kapag nagdadasal ay hindi na humihiling kasi nag-giveaway daw sila para ma-prioritize yung prayer ni Cara David na sana daw mamatay na lahat ng korap. And then guys, hindi pa man din po natatapos itong kwentuhan natin sa mga luxury cars nitong Vizcaya or nitong si Bryce o kaya naman itong mga Nepo babies. May sumisikat na naman po at nagbabiral na politician / contractor na nangongolekta ng mga supercars at luxury cars doon sa kanyang mahigit 1 billion peso na garage. Kaya guys, walang bibitiw. Patuloy lang po natin pagkwentuhan itong mga nagsamantala sa atin. Huwag po nating hayaang mamatay agad yung issue. Kung meron po kayong mga specific request na gusto nyong i-review natin ng mga luxury cars nitong mga sangkot, ay i-comment nyo lang po sa baba. Huwag nyo lang pong kakalimutang mag-like at saka mag-share. Muli ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!